welcome back to my YouTube channel, Pilipina and Turkish Vlog. Today is Tuesday and yan, nakabihis ang lola nyo. Nakakrop top tayo guys. Pero may doble tayo sa loob na hitik na galing pa yan ng Japan guys. Bumili ako sa Japan kasi ng ganyan. Isang ganitong kulay tsaka isang black. So, hindi ko kasi alam guys kung meron dito sa Turkey ng ganyan. So, bumili na ako dun sa Japan nung bago pa kami umuwi dito. So, naka-lipstick ang lola nyo. And today we are going outside with my husband. And pumunta lang naman kami guys sa restaurant ng Japanese restaurant dito sa Turkey. Malapit lang yun dito. Hindi pa lang kami makaalis guys kasi nga tulog pa si Layla. So, iyan na siya guys. Nakatulog pa siya. So, ang gagawin ko muna is magliligpit muna tayo ng mga kusina ko dahil sobrang dumi. Sobrang dami kong hugasin guys. Ilang araw na yata. Ayan guys yung mga hugasin ko. Ayan. Tambak yan hanggang doon. Ayan. So maghuhugas muna ako bago kami umalis since tulog naman si Layla. Katutulog lang niya guys. Nag-change kasi siya ng sleeping time. My God. So, parang yung nap niya is nangyayari ay mga afternoon na like around 4. Pinilit ko na nga lang yan guys na matulog ng 4:30 tas 5. So magsi-6 na hindi pa siya magigising. 5, 6, hindi pa siya magigising. Siguro maya-maya. Then matutulog yun ng mga 10 or 10:30. Which is good pa rin naman. And then yeah, nag-aya si Mr. na kumain kami ng Chinese restaurant ng Japanese daw. So hindi ko alam kung ano order ko. Pero ang gusto niya kasi dun ay tempura. So, sabi niya is very famous daw yung restaurant na yun. So, let's see kung masarap ba talaga yung kanilang food doon. So, first time ko kasi pupunta yun, guys. First time po kasi pupunta doon sa Chinese and Japanese restaurant na yun. Parang minix na nila yun eh. So, anyways, let's see me later kung ano yung food nilang mayroon doon. Kung masarap ba talaga. Pero nakita kasi namin doon sa Google ay mayroon silang 1,000 reviews. Meaning, masarap talaga siya. Pero yun nga lang, medyo pricey siya. Pero it's okay. Paminsan-minsan lang naman. So, ngayon guys, ay may kwento lang ako sa inyo guys. Kasi nga, may mga nagtatanong sa akin why I'm so busy. Yeah, so busy nga guys. Kasi nga, bukod sa gumagala kami everyday halos pag weekdays. Kasi nga si Mr. diba, andito siya nag-work sa bahay. And ayaw niya ng maingay na nandito sa bahay. Of course, kapag minsan meron siyang mga meeting, may mga kausap siya sa phone, bawal mag-ingay talaga guys. So, kaya lumalabas talaga kami ni Layla. Kami na yung lumalabas. Kasi kapag naman nasa labas siya, hindi rin siya focus doon. So, kaya kami na lang ni Layla ang lumalabas. And then, last week pala guys, ayun, naglipat na ng bahay sina Bianan. Actually, yung bahay na yun guys, very long time na yung dun sila nakatira, si Mr. sa bahay na yun sa Umranie. Bali guys, parang more than 15 years na silang nakatira doon sa bahay na yun. Parang college pa lang si Mr. ay nakatira na sila doon. Umuupa lang naman sila hanggang sa tumaas yung rent. And then, it's a lot of memories of course para sa amin kasi nag-start kami doon sa Umranie. And it's very, lang guys, sad na maiwan mo na yung mga memories mo doon. But of course, hindi naman sa amin yun, hindi naman sa kanila yun. So, dapat na talagang i-give up. And then, yung owner noon is hindi naman nila binibenta yung house na yun. And then, yung house na yun guys is very, din siya, convenient. Lalo na sa mga transportation, sa shopping mall is only 7 minutes away from the station and then from the, mall. Ang mall doon ay sobrang laki. Meron doon mall ng Boyaca and IKEA and then Maidan. Magkakarugtong yung mga mall na yun. So, kaya minsan naisip ko lang din na parang nakakamiss lang din yung place na yun. But kung gusto naman namin pumunta sa place na yun, it's okay. Pero yun nga lang. Kung gusto naman namin pumunta dun sa place na yun is okay lang naman. Kumbaga, madali naman pumunta doon guys. Kasi walang traffic, 10 minutes lang papunta doon. But,
yun nga, wala na kaming pag-stayan doon. Like, for example, gusto namin mag-rest, gusto namin mag-relax sa bahay. Kaming pag-stayan doon. And, ayun, doon lumipat yung brother-in-law ko sa Yaloba kasi nakahanap siya ng work sa Yaloba ng parang sa shipyard, parang gano'n yung work niya. Pero still engineer pa rin siya. Kasi doon sa dati niyang company guys, sobrang maliit lang magbigay ng sweldo. So, nakahanap siya ng medyo malaki. Pero guys, may offer siya na sa ibang bansa na doon siya pupunta. But ngayon is, pang ano lang yan, pang samantal lang yung Yaloba na yun. So, anytime soon ay lilipat na rin. Anytime soon is, hindi na sila magre-rent doon. At dadalhin na nila yung mga gamit nila. Yung mga gamit na ni brother-in-law o yung mga gamit doon sa probinsya. Kasi ang bahay ni mga biyanan ko doon is 3 siya. Parang sa baba, sa taas, and then sa isa yung parang doon sa may bukid, doon sa may orman, doon sa mga basta doon na yun, ma-explain sa inyo guys. Basta yun yung mga light story lang guys. Yung story ko lang to para makarelate din kayo sa akin mga kwento. And then yun na nga guys, ang moving out dito sa Turkey ng bahay ay very difficult. Hindi ganun siya ka-easy. Like for example, yung doon sa kay brother-in-law na pinaglipatan is new house siya. Ang daming gagawin, ang daming dapat pang asikasuhin, like yung sa washing machine, hindi ma-under kasi walang tubig na dumadaloy. Kasi magko-connect niyan is, tatawag sila ng magko-connect talaga yung water utilities sa water utilities. And then dun sa kanilang lutuan, kailangan din i-connect yan. And then dun sa washing machine, hindi basta-basta guys dito maglipat ng bahay. Very, very, very difficult. Especially kung ikaw ay foreigner na hindi marunong mag-Turkish, ay napakahirap. So, sa mga nagtatanong na kung mahirap ba na maglipat, para sa akin, of course, kahit saan siguro mahirap maglipat, especially kung nasa ibang lugar ka. And hindi ka marunong magsalita ng lingwahe nila. Kasi marami kang aasikasuhin kapag lumipat ka ng bahay. And then, aside dun sa pagpapak ng mga gamit mo. And then, pag lumipat ka dun sa bahay na yun, of course, kailangan ay lilipat mo yung address mo and everything. Yung mga ganyan, yung mga electric, ipapangalan mo yan. And marami pang iba guys. So, ang bayad naman, ang paglilipat naman dito is yung bayad lang ng mga biyanan ko. Parang kunti lang din naman kasi yung mga gamit nila guys. So, parang umabot lang ng 10,000 lira, which is 5,000 pesos lang yun guys. Hindi ko alam kung mahal ba yun sa Pilipinas, but yun lang yung binayaran nila. Yun is company siya ng company na yung naglilipat ba, sila yung bahalang kunyari yung mga dulap, yung mga cabinet, pwede nila yung tatanggalin nila yun, then sila din yung magkakabit. Para sa akin is mura na yung 10,000 kasi yung place na yun guys is 1.5 hour away from dito sa Istanbul. So, medyo malayo-layo yun guys. And then, sila yung nagbabalot-balot ng mga gamit. And then, lahat guys, kunyari, hindi mo pa na ano yung mga small things like yung mga accessories mo at hindi mo pa yun napapak. Sila nang bahala dun guys. Ang gagawin mo lang is yung mga small lang na mga gamit nyo, like yung mga damit, and then yung mga laman ng mga cabinet, like yung mga gamit sa bahay, yun lang yung mga ibabox mo. Then, bahala na sila dun sa mga malalaking mga gamit, like yung refrigerator, yung mga gamit sa, yung mga and then yung mga sofa, yung mga bed, yung mga cabinet, sila na ang bahalang magbabaklas niyan guys. Alam na nila kung ano yung gagawin nila. And super duper pulido yung paggawa nila guys. Kasi balot na balot yun ng mga safety plastic. So, maganda. Super okay naman yung company na nakuha ng biyanan ko. Parang sila din yung company na kinontak ng biyanan ko nung nag-move kami dito. Hindi ko lang talaga na videohan yun guys. Kasi super busy and I'm pregnant that time. So, wala talaga akong time kasi ako lahat yung mga nagpapak ng mga gamit namin dahil hindi naman nila alam kung alin yung mga gamit namin and hindi din nila alam kung ano yung gusto kong gawin doon sa mga gamit namin, kung saan ko ilalagay. So, ako lahat yun. And then yun, hinalap lang namin yung mga biyanan namin na magdala ng mga box. And then, that's it guys. Hindi na ako naglagay ng mga
yung mga kabox na yun, hindi ko alam kung tatanggalin pa nila sa box or no need na. Kasi nga, anytime soon din ay imumove din nila yung mga gamit nila doon sa probinsya. Which is, yung probinsya na yun is 3 hours away. Morning guys! Good morning! So yan guys, nandito kami ngayon sa Umrani and now we are ready going to Yaloba. So we're moving guys. Kasi nga diba, may bahay kami dito. May bahay yung brother-in-law ko dito. Dito nagre-rent. So na-move yung work niya sa Yaloba. So today is the moving time. And yung truck ay andoon. And yes. Ayan guys. Naglilipat na yung mga biyanan ko. Ito yung mga gamit nila. For sure. Hey Lush. Guys, so bumibili kami ng breakfast para sa amin kasi hindi nakakaluto yung mga binan ko bago kami magtanggal-tanggal ang mga kortina. Guys, tumaan lang kami dito para sama-sama kami pupunta sa Yaloba. Ayan guys, so nandito na tayo sa bahay na nilipatan ni brother-in-law and habang si Layla ay naglalaro na siya, energetic na siya guys kasi nakatulog siya sa car on the way to here. So ayan. Time for lunch and dinner na together na guys kasi late na kaming lunch and dinner. Super gutom na gutom ako dito guys, pero ayan yung food nila, super delicious naman and mura lang dito sa Yaloba. Time check guys, it's about 7 PM na dito sa time na to and we are on the way to Yaloba Center. So yung Yaloba kasi guys ay seaside siya, so if you are here in Yaloba, you have to just see the sunset in the seaside and yeah, you are going there para makita yung seaside, but in the car makikita mo na talaga yung yung sunset and very beautiful guys. I'll take it. Layla girl?
Ayan guys, that's the end of our video for today and see you guys for the next vlog. Bye-bye guys! Si baby tulog pa. Ayan o. Tinitingnan ko siya kasi baka magising siya. So, kasi walang ilaw dun sa kwarto niya. So, kaya para takbuhin ko siya. Maghuhugas muna ako guys. See you! Bye!